Isang pamilya mula sa Korea, sinapit ang karumaldumal na pagpatay dahil sa tindi ng puot sa kanyang ina. At ito ang Yongin family murder case noong 2017. Noong October 25, 2017, si Lee mula sa Union City nagtungo ang kapatid ni Lee sa kanyang inuupahan na apartment dahil hindi ito sumasagot sa mga tawag niya. Nang mapansin niyang nagbago ang lock code ng pinto ng kapatid, tumawag siya kagad sa 119 para humingi ng tulong. Agad na tumungo ang mga pulis at natagpuan nilang saradong apartment ni Lee dahil dito pumasok sila ng sapilitan mula sa itaas ng palapag. Sa kanilang paghahanap, kanilang natuklasan ang isang nakakakimbal na tagpo. Ang nakakabatang kapatid at ang kanyang ina ay nakabalot sa kumot. Ang mga ito ay wala ng buhay. Ang dalawa ay parehas may mga saksak sa leeg at sa dibdib. Sa tindi ng galit ay halos mahiwalay ang mga ulo sa katawan dahil sa tindi ng tama ng saksak. Sa mga sumunod na araw, natuklasan naman ang isa pang bangkay, ang ama ng pamilya na si Mr. Chung, sa isang inuupang sasakyan sa parking lot ng kondo sa Commune Province. Si Mr. Chung ay isang fitness YouTuber na kilala bilang ang Donnie Teacher. Sa pag-usad ng investigasyon, ang mga CCTV footage ay nagbigay ng mga ebidensya laban sa panganay na anak ng pamilya, ang 35 anyos na si Kim Song-won. Ang motibo ni Kim Song-won ay dahil sa alitan nila ng ina tungkol sa pera. Kahit may pamilya na si Kim Song-won, siya ay may suportang pinansyal na natatanggap sa ina. Ngunit hindi naglaon, ito ay nahinto at nagresulta ng kanilang pagtatalo. Si Kim ay gumamit ng dahas na nanauwi sa pagpatay sa kanyang ina at nakakabatang kapatid noong panahon siya ay bumisita sa kanilang tahanan. At gamit ang cellphone ng ina, nakumbinsi ni Kim ang kanyang stepfather na sumama sa kanya upang tignan ang isang property na pinagbibili. Ngunit hindi naisip ni Mr. Chung na yun na ang kanyang huling biyahe nang sila'y huminto sa isang liblib na lugar na walang CCTV sa Pyeongchang mga bandang alas 8 ng gabi. Pinatay ni Kim ang kanyang stepfather gamit ang kutsilyo at itinago ang bangkay sa likod ng sasakyan. Matapos nun, iniwan ni Kim ang bangkay ng kanyang stepfather sa isang inuupang sasakyan sa kondo bago siya umalis patungo sa Seoul. Doon, kinuha niya ang pera mula sa bank account ng kanyang ina at kasama ang kanyang pamilya, sila ay pumunta sa New Zealand upang magsimula ng panibagong buhay. Si Kim at ang kanyang pamilya ay nabubuhay na mapayapa habang tinatago ang kanyang krimen. Pagkatapos ng ulat mula sa Korean Consulate ukol sa krimen ni Kim, sa New Zealand Police siya ay naresto at diniport pabalik sa Korea. Habang nasa kustodiya si Kim, kinakausap ng otoridad ang asawa ni Kim at itinatanggi nito ang anumang kinalaman sa mga pagpatay. Hindi nagtagal, nagsimula ng lumabas ang katotohanan sa likod ng pagpatay ni Kim sa sariling pamilya noong January 11, 2018. Ikinumpirma ni Kim ang kanyang bahagi sa mga pagpatay. Tinukoy din niya ang masamang relasyon nito sa bagong pamilya ng kanyang ina at sa matinding mga problema sa pera. Sinabi din ni Kim na hindi niya sinasadya ang pagpatay sa ina. Sila ay nasa gitna ng matinding pag-aaway at siya ay nadala lamang sa bugsunan ng damdamin. Ngunit may hinala ang mga pulis na ang krimen ay planado. Nakitaan ng pruweba ng paghahanda ng kutsilyo at paggamit na inarkilang sasakyan para maninlang ang kanyang stepfather. Ang isa pang mahalagang ebidensya na nahagip ng mga otoridad, ang recorded na tawag sa kanyang asawa na si Mrs. Chung sa mismong araw ng unang krimen. Ayon sa record, nagsaad si Kim na nakahuli na siya ng 2 at isa na lamang ang natitira. Ang recording ito ay nagsilbing napakahalagang papel sa investigasyon na parehong nag-akusa kay Kim at sa kanyang asawa. Patuloy na tinatanggi ni Mrs. Chong na may kinalaman sila sa mga krimen.
Ayon sa investigasyon, sira ang relasyon ni Kim sa kanyang ina kahit ito'y tumatanggap ng suporta. Tumigil ito sa pagpapadala ng pera kay Kim noong 2016 matapos itong mag-asawa muli, kaya't ang motibo ni Kim para makuha ang yaman ng kanyang ina. Dahil sa nawalang suporta, hindi naglaon si Kim ay humarap sa malubhang problemang pinansyal. Siya ay nabaon sa utang sa mga kamag-anak ng kanyang asawa at sa lending companies. Siya ay mayroon ding reputasyon bilang isang taong madalas magsinungaling. Mahilig si Kim gumawa ng kwento sa kanyang mga kakilala. Ayon sa investigasyon, sinasabi din ni Kim sa mga kakilala niya, ang ina ay isang masamang tao at dapat hindi makita ang kanyang mga apo. Ayon sa mga eksperto, si Kim ay isang taong madalas magsinungaling na walang eksaktong rason at naniniwala sa kanyang sariling kasinungalingan. Kahit pagkatapos ng pagpatay, patuloy pa din nilalait ni Kim ang kanyang ina. Dahil dito, ang simpatsya ng publiko ay tila pabor kay Mrs. Chong na asawa ni Kim. Noong May 2018, si Kim ay pinarusahan ng habang buhay na pagkakakulong at si Chong ay nakatanggap ng 8 taon na sentensya. Si Chong ay inakasahan ng pagtulong o pag-impluwensya at hindi kasabot sa pagpatay. Ang pamilya ni Chong ay umaapela pero hindi ito nagtagumpay. Natuklasan ng hukuman na si Chong ay nagmungkahi ng paggamit ng sleeping pills kahit hindi pa niya direktang inuutusan ng kanyang asawa sa pagpatay ng nagamit ito. Inaasahan ang paglaya ni Mrs. Chong sa taong 2025. Ganun pa man, ang kasong ito ay patuloy na maaalala at hindi malilimutan ng publiko dahil sa galit sa ina at sa mana